Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 951,960. Matapos bumagsak ang Marshall King sa lupa, damaloy ang dugo mula sa mga bunganga ng kanilang mga bibig at namutla ang kanilang mga mukha. Lahat sila ay malubhang nasugatan, at walang sino man ang maaaring tumayo at lumaban muli. Napatingin din sila kay Spencer, Tillman, at Zoe sa takot. Oo, si Spencer at ang dalawa pa ang nagpalipad sa kanila. Kung ikukumpara sa pagkagulat ni Sean at ng lahat ng mga master sa Gover Island, si Carl, ang apat na silver-robed Marshall Kings, at ang iba pa ay mukhang hindi pangkaraniwang kalmado dahil nakita nila ang kamanghamanghang lakas ni Jeric sa manor ng pamilya Cuevas sa Vista Verde. Sa makatuwid, hindi na sila nagulat na ang Marshall Kings ay lubos na natalo. Dahil masyadong makapangyarihan si Spencer at ang iba pa kaya nagkaroon ng kumpiyansa si Carl na dalhin si Jeric sa Gover Island para hanapin si Sean. Si Carl at ang iba ay hindi sapat na hanggal na pumunta sa Gover Island nang walang bayad. Pagtingin sa gulat na si Sean, napangisi si Carl at sinabing, "Hindi mo ba nakita kung gaano kalakas si Mr. Agosta at ang iba pa? Gusto mo pa bang maging matigas ang ulo at lumaban kay Mr. Agosta hanggang dulo? L'advise you to sign the transfer agreement masunurin. Kung gayon baka mapatawad ka ni Mr. Agosta at iligtas ang iyong buhay." Galit na galit si Sean at gusto niyang kainin si Carl ng buhay. Sinumpa niya si Carl, "Traidor ka. How dare you speak so arrogantly to me? Hayaan mo muna akong patayin ka." Nang matapos siyang magsalita, lumipad si Sean, nagpabuga ng isang bugzo ng hangin, at sumambulat sa isang iglap na walang katapusang hangarin na pumatay, na naging dahilan upang manginig si Carl sa kanyang puso. Nang makitang hahampasin na siya ni Sean ng kanyang palad, wala nang oras si Carl para umiwas at pakiramdam niya ay malapit na siyang patayin ng pamilya Cuevas. Habang si Carl ay nagpapanik, si Spencer ay may matalim na tingin sa kanyang mga mata at itinapat ang isang palad sa hangin. Dumagundong. Marahas na yumanig ang hangin. Pagkatapos, isang palm shadow na nabuo ng purple airflow ang bumasag sa hangin at tumama kay Sean. Walang oras na umiwas si Sean at pinalipad siya ng anino ng palad ni Spencer sa hangin. Sa isang putok, si Sean ay bumagsak ng husto sa lupa, pakiramdam na ang lahat ng mga buto sa kanyang katawan ay malapit ng malaglag. Ang hindi maipaliwanag na sakit ay hindi matiis. Puff! Naramdaman ni Sean ang pagkabasa sa kanyang lalamunan at iniluwa ang isang subo ng dugo. Hindi na kailangang sabihin, si Sean ay malubhang nasugatan. Sa wakas ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Carl. Pakiramdam niya ay nakaligtas siya mula sa mga panga ng kamatayan. Pagkatapos ay tumingin siya ng pasasalamat kay Spencer. Kung hindi dahil kay Spencer, pinatay na siya ni Sean sa mga sandaling ito. Matapos makita ang 10 Marshall Kings na natalo ni Spencer at ng dalawa pa, at natalo rin si Sean ang kanyang mga kalaban, ang mga ekspresyon ng daan-daang Grandmaster sa paligid ay nagbago din ng hindi namamalayan. Sila ay nagbago mula sa Kabanata 952. Ang kanilang orihinal na momentum sa takot bilang hindi nila inaasahan Spencer at ang iba pang dalawang upang maging napakalakas. Sa pagkakaalam nila, si Sean ay isang elite Marshall King. Gayunpaman, hindi pa rin siya kalaban ni Spencer, na nangangahulugang ang kabilang partido ay malamang na isang Marshall God. Isa pa, 3 sila. Kahit na mayroon silang daan-daang Grandmaster, hindi nila magagawang talunin ang 3 Marshall Gods. Iyon ang dahilan kung bakit sila natakot at natakot. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Jeric ang hindi mapakali na mga Grandmaster at sinabing, "Pumunta ako ngayon sa Gover Island para hanapin si Sean para pirmahan niya ang kasunduan. Ayokong makasakit ng mga inosenteng tao. Kung gusto mong maging ligtas, mas mabuting umalis ka na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa." Nang sabihin ito ni Jeric, biglang naglabas ng malakas na pressure ang kanyang katawan. Ang malakas na pressure na ito ay may walang hangganang kapangyarihan, na para bang madudurog sila agad ni Jeric sa alabok kung gugustuhin niya. Lahat ng mga Grandmaster Martialists ay natakot sa kanilang talino at umatras na parang tubig.
Pagkatapos, sumakay sila sa mga helicopter at yate na mahahanap nila sa estate at mabilis na umalis. Sa isang iglap, nagtakbuhan lahat ang daan-daang Grandmaster Martialist sa estate, at ang buong estate ay biglang naging hindi kapani-pani walang tahimik. Tanging si Jerick, ang tatlo, ang nasugatang si Sean, at ang 10 Martial Kings ang natira. Napatingin si Sean sa mga tauhan niyang nakatakas at parang nahulog siya sa impyerno. Ang pamilya Cuevas ay kadalasang gumagastos ng malaking pera sa mga martialists na ito, ngunit sa harap ng sakuna, lahat sila ay tumakas para sa kanilang mga buhay, na naging sanhi ng labis na pagkamuhi sa kanila ni Sean. Sa oras na ito, lumapit si Jerick kay Sean, tumingin sa kanya, at sinabing, Mr. Cuevas, naniniwala ka ba na kaya kung pipirmahan ang kasunduan? Panalo ka. Ngayon. Gayon din, maaari. Naikuyom ni Sean ang kanyang mga kamao, puno ng galit at puot ang kanyang puso. Siyempre, ayaw niyang pumirma sa kasunduan sa paglipat kay Jerick, ngunit kung hindi niya ito gagawin, hindi lang ang buhay niya ang malalagay sa panganib, kundi ang kanyang anak na si Neil, ay mamamatay din sa kamay ni Jerick. Sa makatuwid, tumingin si Sean kay Jerick at sinabing, Jerick, maaari kong lagdaan ang kasunduan sa paglipat, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Napangiti si Jerick. Sean, sa tingin mo ba nasa posisyon ka para makipag-ayos? Si Sean ay talagang hindi kwalipikado na makipag-ayos kay Jerick, dahil ang kanyang buhay ay ganap na ngayon sa mga kamay ng huli. Gayunpaman, may bakas ng kalupitan sa mga mata ni Sean. Jerick, I want you to promise to let my son go and let him live Gover Island by helicopter. Kung hindi, kahit mamatay ako, hindi mo makukuha ang exclusive management rights ng dalawang higanti ng pamilya Cuevas sa Eldoria. Ayaw mo namang makakuha ng wala, di ba? Naniniwala si Sean na papayag si Jerick sa kanyang mga kondisyon. Sa Eldoria, walang mananatiling walang malasakit sa malaking bahagi ng merkado ng Kende Company at Donald Company, kaya nais ni Sean na gamitin ang kondisyong ito para iligtas ang buhay ng kanyang anak. Kung hindi, kahit na nilagdaan niya ang kasunduan sa paglipat kay Jerick, papatayin pa rin sila ni Jerick. Kabanata 953. Hindi ba ibig sabihin noon ay ibinigay na niya ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng Kende Company at Donald Company? Jerick ng libre. Gayunpaman, nang marinig ni Jerick ang sinabi ni Sean, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Kalmado pa rin siya gaya ng dati. Sean, tama ka. Bagamat ang exclusive management rights ay nagkakahalaga ng 10 bilyon, hindi ito mahalaga sa akin dahil ang halaga ng kayamanan na iyon ay talagang wala sa akin. Nanlaki ang mata ni Sean sa gulat nang marinig ang sinabi ni Jerick. Wala siyang pakialam sa 10 bilyong dolyar. Iniisip ni Sean kung nagyayabang lang ba si Jerick, o talagang mas marami pa siyang kayamanan kaysa doon. Ngunit sa pagkakaalam niya, sa mundong ito, ang mga gold families at mas mataas lang ang maaaring magkaroon ng ganoon kalaking yaman, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol kay Jerick sa mga gold families. Sino ba talaga si Jerick? Napakaraming kayamanan ba talaga niya? Siyempre, si Jerick ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikan. Bilang master ng lahat ng dragon sects na kumokontrol sa iba't ibang grupo ng pananalapi at kumpanya, ang kanilang kayamanan ay hindi bababa sa 10 bilyon, kung hindi daan-daang bilyong dolyar. Hindi isang pagmamalabos na sabihin na si Jerick ay napakayaman. Nakita ni Jerick na hindi siya pinaniwalaan ni Sean, kaya hindi na siya nagpaliwanag pa. Tumingin lang siya ng diretso kina Spencer, Tillman, at Zoel at sinabing, hindi lang ako gustong patayin ni Sean at ng kanyang anak, kundi gusto rin nilang sirain ang Oakhaven Dragon Sect, hulihin ang babae ko, at isama ang Evermore Group ko. Hindi matatawaran ang mga krimen nila. 3 Vice Sect Masters, itapon sila sa dagat para pakainin ang mga isda. Oo, Mr. Agosta. Agad na kinuyam ni Spencer at ng dalawa pa ang kanilang mga kamao at sinabing. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Sean at Neil nang marinig nila ang sinabi ni Jerick. Masasabi ni Sean na si Jerick ay mapagpasyahan at hindi nagbibiro nang sabihin niya ito,
at bigla niyang napagtanto na si Jeric ay talagang walang pakialam sa kasunduan na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na patayin sila. Nalaman ni Sean na pinagbantaan niya si Jeric sa kanyang buhay kapalit ng ligtas na pag-alis ng kanyang anak, ngunit ngayon, nalaman niyang isa lamang itong pagnanasa. Dahil dito, hindi makapaniwala si Sean na si Jeric ay talagang may mga mapagkukunang pinansyal upang balewalain ang bahagi ng merkado ng pamilya Cuevas, na 10 bilyong dolyar. Patawarin mo sana ang kabastusan ko ngayon lang, Mr. Agosta. Tama ka. I'm not qualified to make any negotiations at all. I'm willing to sign this transfer agreement. I only hope that after signing it, Mr. Agosta, you can spare our humble lives. We will never forget your great kindness in this life. Nakiusap si Sean kay Jeric na may nanginginig na ekspresyon, parang isang debotong mananampalataya. Tinawag niya si Jeric ng may paggalang bilang Mr. Agosta. Sa oras na ito, tuluyan nang bumalik sa katinoan si Sean. Si Jeric ay talagang isang taong hindi niya kayang bayaran. Masaktan. Ito ay pagpapakamatay na makipagtawaran kay Jeric. Tumingin si Jeric kay Sean at sinabing, sa wakas ay alam mo na hindi ka kwalipikadong makipag-ayos sa akin. Kabanata 954. Ang iyong anak na pumunta o hindi ay depende sa kung maaari mong pasayahin ako pagkatapos ng pagpirma ng kasunduan sa paglipat. Kung maganda ang mood ko, natural na mananatiling buhay kayo ng anak mo. Sumakit ang puso ni Sean at Niels nang marinig nila si Jeric. Sa madaling salita, kung kaya nilang mabuhay o hindi ay nakasalalay kay Jeric. Bagamat nakakainis, nasa kamay ng iba ang buhay niya. Kaya naman, tumanggo lang si Sean at sumang-ayon, yes, Mr. Agosta. Ngayon, maaari na lamang niyang ipagdasal na maging maganda ang kalooban ni Jeric. Sa ganitong paraan, makakaligtas siya at ang kanyang anak. Hindi nagsalita ang 10 nasugatang Marshall Kings. Makalipas ang kalahating oras, sina Jeric, Spencer, Tillman, at Zoe ay nakasakay na sa helicopter pabalik sa Fenceville. Siyempre, umalis si Carl, ang 4 na Marshall Kings na nakasuot ng pilak, at higit sa 100 Grandmaster sa Gover Island kasama nila. Matapos lagdaan ni Sean ang kasunduan sa paglipat at ilipat ang 2 bilyong dolyar kay Jeric, hindi pinatay ni Jeric si Sean at ang kanyang anak dahil nasa mabuting kalagayan siya. Gayunpaman, hiniling ni Jeric kina Spencer, Tillman, at Zoe na alisin ang mga kasanayan sa martial arts ng mag-ama ng pamilya Cuevas pati na rin ang 10 Marshall Kings. Sa ganitong paraan, ang mga taong ito na walang martial arts ay hindi naiiba sa mga ordinaryong tao. Natural, hindi nila maaaring banta ang Fenceville Dragon Sect at ang Evermore Group. Nang umalis si Jeric at ang iba pa sakay ng helicopter, hiniling nila kay Carl, ang 4 na nakasuot na pilak na Marshall King, at 100 Grandmaster na sunugin ang manor sa Gover Island. Hindi nagtagal, ang pribadong ari-arian ng pamilya Cuevas sa Gover Island ay nilamon ng nagngangalit na dagat ng apoy, at ang makapal na usok ay umakyat sa ang hangin. Ang pribadong ari-arian ng pamilya Cuevas sa Gover Island ay ganap na nasunog at naging abo. Sumakay si Jeric at ang iba pa sa helicopter at umalis sa Gover Island. Sa Gover Island, sina Sean at Neil, pati na rin ang 10 Marshall Kings ay mga ordinaryong tao na ngayon na ang martial arts ay inalis na. Hindi na sila Marshall Kings. Nang makita ang nasunog na ari-arian at asyenda, sila ay nanlumo. Talagang nakaranas ng matinding suntok si Sean. Ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng Kende Company at Donald Company ng pamilya Cuevas sa Eldoria ay ipinasa sa Evermore Group. Pagkatapos, inalis ang martial arts ni Sean at ng kanyang anak. Ngayon, nasunog na ang manor ng pamilya Cuevas sa Gover Island. Ang gayong suntok ay hindi pa naganap para kay Sean, dahil napuno ng hindi maipaliwanag na sakit at matinding puot ang kanyang mga mata. Pagkatapos, tumingin siya sa 10 Marshall Kings na wala ng kahit anong martial arts skills at sinabing, "My Marshall Kings, nawala na ang husay mo sa martial arts alang-alang sa pamilya Cuevas. Hindi ka guguluhin ng pamilya Cuevas.
Aayusin namin ang future life para sa iyo para mabuhay ka nang walang pakialam. Nang marinig ito, ang Martial Kings ay walang alinlangan na bahagyang natuwa. Dahil inalis na ang kanilang martial arts, hindi na sila Martial Kings. Masasabing wala silang halaga sa pamilya Cuevas. Gayunpaman, nangako si Sean na siguruhin na hindi sila mag-aalala sa hinaharap at salamat sa kanyang pangako, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kinabukasan. Mabilis nilang sinabi kay Sean nang may pasasalamat, "Salamat sa iyong kabutihan, Mr. Cuevas. Hindi namin ito malilimutan sa buhay na ito." Sabi ni Sean, "My Martial Kings, bagamat ang pamilya Cuevas ay dumanas ng hindi pa nagagawang mabigat na suntok sa pagkakataong ito, hindi alam ni Jeric na ginugulo lang niya ang dulo ng malaking bato ng yelo. Malayo pa siyang mahawakan ng pundasyon ng pamilya Cuevas. Hindi maisip o matitinag ni Jeric ang kapangyarihan ng pamilya Cuevas. Dahil nang ahas siyang sirain ang pamilya Cuevas. Kabanata 954. Na isa sa mga gold families, tiyak na babayaran namin siya ng 100 beses. Nang sabihin ito ni Sean, kumislap ang kanyang mga mata ng matalas at nakakatakot na liwanag. "Dad, ano ang susunod nating gagawin?" Tumingin si Nell sa kanyang ama at nagtanong. Nomi at ang mayabang na young master na ito ng gold families ay dumanas din ng matinding dagok pagkatapos ng insidenteng ito. Mukha siyang malungkot. Nalulumbay. Bago niya nakilala si Jeric, gusto lang niyang makipagkumpetensya sa kanya. Sa makatuwid, pagkatapos ng kanyang paghaharap kay Jeric, ang kanyang takot kay Jeric ay umabot na sa rurok nito. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay umalis sa Cover Island sa lalong madaling panahon. Siya ay nag-aalala na si Jeric ay babalik sa kanyang salita at bumalik sa Cover Island, na nag-iiwan sa kanya ng pagkakataong mabuhay. Napatingin si Sean sa anak. Natural na nakita niya ang gulat sa puso ng anak. Naramdaman din niya na hindi sila dapat magtagal dito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Neil, "Huwag kang mag-alala, Neil. Nagtago ako ng yate, lalo na sa pagtakas sa isang kuweba malapit sa tubig sa silangan ng Cover Island. Pupunta tayo doon ngayon." Bilang iginagalang na pamilyang Cuevas, tiyak na naisip ni Sean na maaaring magkaroon ng krisis balang araw sa pribadong ari-arian na ito. Kaya naman, si Sean ay lihim ding naghanda ng yate para makatakas sa kuweba malapit sa tubig sa silangan ng Cover Island, na inakala niyang hindi na niya gagamitin. Pero ngayon, napagtanto ni Sean na gusto talaga niyang gamitin ang yate na ito para makatakas. Napakahirap talagang hulaan ang hinaharap. Pagkatapos, si Sean at ang kanyang anak, kasama ang 10 Martial Kings, ay tumungo sa silangan ng Cover Island. Lumabas sa kuweba malapit sa tubig sa silangan ng Cover Island at mabilis na umalis. Makalipas ang halos 1 oras, isang yate ang naglayag. Matapos bumalik si Jeric at ang iba pa sa Fenceville Dragon Sect, masasabing bumalik sila sa kanilang mapayapang mga araw. Gayunpaman, noon lang napagtanto ni na Christine, Yolanda, Daphne at Emma na mayroon pang 4 na kasintahan si Jeric bukod sa kanilang 3. Ang 4 na kasintahang ito ay sina Claire, Helene, Luna, at Julene. Ibinalik sila ni Jeric mula sa Vista Verde sa Fenceville Dragon Sect. Bukod sa nalaman niyang girlfriend din ni Jeric si Claire, ito rin ang unang pagkakataon na nalaman ni na Christine at Yolanda na girlfriend din niya sina Helene, Luna, at Julene. Para naman kay Daphne at Emma, ngayon lang nila nalaman na may 4 na kasintahan si Jeric, at talagang namangha sila dito. Gayunpaman, pagkatapos ng sorpresa, ang kailangan nilang isaalang-alang ay kung paano harapin ang problema ni Jeric at ng iba pang 4 na kasintahan. Dapat ba nilang tanggapin, o laban dito? Malinaw, hindi tututol si Christine at ang mga babae dahil hindi sumuko si Jeric sa alinman sa kanila, ni hindi niya sinaktan ng sinuman sa kanila. Pantay-pantay ang pakikitungo niya sa kanila. Ngayon, hindi nila maaaring hilingin kay Jeric na isuko ang kanyang 4 na bagong kasintahan. Di nagtagal, sinabi ni Jeric kay Christine ang tungkol sa kanyang relasyon kay Claire at sa 3 babae. Mula sa sandaling napagtanto nilang mahal nila ang isa't isa at naranasan pa ang panganib ng buhay at kamatayan, alam na ni Christine ang relasyon nina Jeric at Claire,
ngunit hindi alam nina Emma, Yolanda at Daphne. Matapos pakinggan ang kwento ng pag-iibigan nina Jeric at Claire at ng mga babae, medyo napahiya sina Yolanda, Daphne, at Emma. Nalaman nila na si Jeric ay umibig kay Claire, Helene, Luna at Julene bago sila. Kung ganoon, sila ang huli sa relasyong ito. Sa kabaligtaran, sapat na mabuti na si Claire at ang kanyang mga babae ay hindi nagtatangi laban kay Yolanda at sa kanyang mga babae. Kaya naman, sa huli, walang masabi si Yolanda at ang mga babae tungkol kay Jeric at sa apat pa niyang kasintahan. Bukod dito, hindi ito ang unang pagkakataon na nalaman nilang maraming girlfriend si Jeric. Sa makatuwid, kahit na alam nila na si Jeric ay may iba pang mga kasintahan, ang epekto sa kanila ay minimal, at hindi ito mahirap tanggapin para sa kanila. Pinakamahalaga, kahit na si Jeric ay may iba pang mga kasintahan, ang kanyang damdamin para kay Emma at sa kanyang mga babae ay nanatiling hindi nagbabago. Minahal pa rin niya ang mga ito tulad ng dati. Ganoon din ang naramdaman nina Claire, Helene, Luna, at Julene. Hindi na kailangang sabihin, alam na ni Claire na si Jeric, bukod sa pagiging boyfriend niya, ay boyfriend din ng nakababatang pinsan niya, Christine. Bilang karagdagan, nalaman niya na sina Helene, Luna, at Julene ay mga kasintahan ni Jeric sa estate ng pamilya Cuevas. Sa makatuwid, si Jeric ay magkakaroon ng iba pang mga kasintahan. Matatanggap ni Claire ang lahat. Bilang karagdagan sa katotohanan na si Claire ay prangka, kilala rin niya si Jeric. Alam niya na kahit gaano pa karaming babae si Jeric, hinding-hindi magbabago ang isip niya tungkol sa pagmamahal sa kanila, at hinding-hindi niya ito pababayaan. Ito rin ang dahilan kung bakit handa siyang mahalin si Jeric. Para naman kay Helene, Luna, at Julene, mahal na mahal nila si Jeric kaya hindi nila ito kayang iwan, at mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa umalis. Kanya. Naniniwala sila na si Jeric ay ang tanging tao na napakahusay sa mundo at maaaring gawin silang umibig sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Sa makatuwid, nang magkasamang lumakad si Jeric at ang kanyang mga kasintahan, ang apoy ng digmaan ay hindi nawala ng kontrol. Sa kabaligtaran, hindi nagtagal ay naging maayos din sila sa isa't isa. Malawak na kumalat na si Jeric ay may 8 kasintahan, at bigla na lang, naging usap-usapan siya ng Fenceville Dragon Sect. Ang Sect Master, ang Vice Sect Masters, at ang Apprentice Masters ay lahat ay naiinggit kay Jeric. Masasabing sinabi sa kanila ni Jeric kung ano ang isang panalo sa buhay. Kabanata 955. Siyempre, ang nakakumbinsi sa Fenceville Dragon Sect ay na si Jeric ay may mas maraming kasintahan kaysa kay Don Juan, ngunit ang kanyang 8 kasintahan ay maaaring magkasundo sa isa't isa. Paano niya ito nagawa? Sa mata ng mga tao ng Fenceville Dragon Sect, si Jeric ay isang pag-ibig na futo. Ang ilan ay humingi pa kay Jeric ng payo kung paano pumili ng mga babae at maging mas mahusay sa mga relasyon. Gayunpaman, para sa mga nagtanong kay Jeric para sa payo, sinabi lamang ni Jeric, gusto ko ring malaman kung bakit nila ako nagustuhan, dahil wala akong ginawa. Nagdulot ito ng sensasyon sa Fenceville Dragon Sect. Walang nagawa si Jeric, ngunit kaya niyang mapaibig ang 8 diyosa na may walang katulad na kagandahan at ugali. Kanya. Isa lang siyang love guru. Taglay niya ang alindog na higit na umaakit sa mga babae sa buong mundo. Kaya kahit isang tingin lang ay mabihag niya ang puso ng babae. Ang isang casual na ngiti ay maaaring magpapakasal sa isang babae at manatili sa kanya para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Masasabing si Jeric ay naging maladyos na figure sa mata ng lahat sa Fenceville Dragon Sect. Ito ay ginawa ng lahat sa Fenceville Dragon Sect na humanga sa kanya ng labis. Nakita ni Jeric na walang mga hindi kanais-nais na salungatan sa pagitan ng kanyang 8 kasintahan. Dahil dito, sinimulan niya ang paglalakbay sa paglilinang nina Claire, Helene, Luna, at Julene ng maaga. Bukod dito, kinailangan ni Jeric na ilagay ang kanilang paglilinang sa agenda dahil ang 4 na batang babae ay halos saktan ni Neil sa Vista Verde. Kung mayroon silang cultivation skills, kahit na ang isang pamilyang tulad ni Neil na napakaraming martialists ay hinding-hindi makakapagbanta sa kanila.
Bilang karagdagan, si Jerick ay may natitirang Mero Cleansing Elixir mula sa Purple Dragon Cavern, na sapat na para linangin ni Claire at ng iba pa. Si Claire at ang iba pang tatlong babae ay nagulat nang malaman na gusto ni Jerick na maging cultivator sila. Sa partikular, hindi alam ni na Claire at Helene ang martial arts. Sinabi ni Jerick na aabutin na lamang ng ilang araw para maging cultivator sila na nalampasan ang lahat ng mandirigma sa martial arts. Bagamat wala silang masyadong alam tungkol sa mga magsasaka, alam nila na ang mga magsasaka ay talagang malakas sa martial arts. Maging si Neil at ang kanyang mga subordinate na mga martialists ay hindi nila kalaban. Nahirapan silang paniwalaan. Sa katunayan, hindi nila maipahayag ang kanilang pagkagulat. Parang panaginip talaga. Gayunpaman, hiniling ni Jerick kay Christine, na orihinal na hindi alam ang martial arts, na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa kanila. Sa harapan nila, biglang tumalon si Christine mula sa maluwang na patio. Nakita ng apat na babae si Christine na lumipad ng diretso sa langit na parang isang palaso na tumatagos sa mga ulap, at ang daloy ng hangin sa ibabaw ng kanyang katawan ay naglabas ng mahabang puting gas, na napakaganda. Sa wakas, huminto sa himpapawid si Christine, na lumilipad ng ilang 10 talampakan. Ang hangin. Yamakap sa kanya, na pinalipad ng hangin ang kanyang mahabang puting damit. Para siyang engkanto na nakatayo sa hangin, nagpapalabas ng sagrado at makapangyarihang aura. Si Claire at ang iba pang mga babae ay ganap na natigilan. Alam ni Claire na hindi pa nag-practice ng martial arts ang kanyang pinsan. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumukso siya at lumipad ng ilang 10 talampakan sa himpapawid tulad ng isang ibon, at kaya niyang tumayo sa kalangitan ng walang suporta. Sa opinyon ni Claire, talagang kamangha-mangha si Christine. Paano ito nagawa ni Christine? Paano siya naging mabigat? Habang iniisip ito ni Claire, may malakas na kalabog sa langit. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata ni Claire at ng iba dahil nakita nila ang isang bola ng apoy tulad ng lilang enerhiya na lumitaw sa palad ng Christine. Bagamat ang bola ng enerhiya na ito ay hindi masyadong nakakasilaw matapos itong ipatawag ni Christine, isang napakalaking pressure ang biglang bumagsak sa tuktok ng bundok ng Fenceville Dragon Sect. Hindi lang si Claire, Helene, at ang iba pa sa courtyard ang nakadama ng kagilahil-alas na pressure na ito, ngunit naramdaman ito ng lahat ng martialists ng Fenceville Dragon Sect. Pagkatapos, lumabas ang lahat ng martialists mula sa mga palasyo at gusali ng Fenceville Dragon Sect, hinahanap ang pinagmulan ng pressure na ito. Isa itong normal na alertong reaksyon kung sakaling may kalaban na pumasok sa Fenceville Dragon Sect. Pagkatapos, lumabas ng mga gusali ang mga martialists ng Fenceville Dragon Sect at nakita ang isang babae na may hawak na bola ng purple energy sa kanyang kamay sa ere ilang 10 talampakan sa itaas ng courtyard. Nang makilala nila na ang babaeng ito ay si Christine, isa sa mga kasintahan ni Jerick, naging maluwag sila. Sa pagtingin kay Christine, na nakatayo sa kawalan at naglalabas ng matinding pressure na parang isang diwata, lahat sila ay nagulat at naisip, napakalakas ng aura. Sa hindi inaasahan, si Jerick ay hindi natalo sa martial arts, at ang kanyang kasintahan ay mahusay din sa martial arts. Nainggit sila. Sa sandaling ito, sa kalangitan, napangiwi si Christine at isang matalim na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Kasunod nito, ang bola ng apoy tulad ng lilang enerhiya sa kanyang palad ay bumagsak sa looban sa ibaba. Swoosh! Saan man dumaan ang lilang liwanag, mayroong malakas na dagandong, at ang looban ay yumanig ng husto. Tumaas ang makapal na usok, at hindi mabilang na mga brick at bato ang lumipad sa kalangitan. Hindi kalabisan kung sabihin na parang gumuho ang lupa. Dahil ang courtyard ang sentro, ang nakakatakot na aura ay biglang kumalat sa buong Fenceville Dragon Sect. Parang may bumagyo. Lahat ng martialists ng Fenceville Dragon Sect ay labis na nabigla. Kabanata 956. Noong ginamit ni Christine ang pangunahing enerhiya sa hangin, na-activate na ni Jerick ang kanyang anima para protektahan sina Claire, Helene, Lune at Juline, na hindi mga cultivator.
Sa makatuwid, nang sumabog si Christine ng may kakilakilabot na kapangyarihan sa kanyang pangunahing enerhiya sa looban, si Claire at ang iba pa ay ligtas at maayos. Gayunpaman, kahit na ligtas at maayos ang apat na babae, nakita nila ang kahangahangang eksena ni Christine na sinisira ang patio sa isang hampas mula sa energy shickle, na lubos na nagulat sa kanila. Hindi sila makapaniwala na napakalakas ni Christine. At ang gayong kapangyarihan ay lampas lamang sa imahinasyon ng mga tao. Unti-unting kumalat ang mga gumugulong na alikabok sa looban. Pagkatapos, nakita ng apat na babae ang isang mas nakakagulat na eksena. Sa looban, mayroong isang malaking sunog na hukay na ilang talampakan ang lapad. Ang nasusunog na hukay ay tila tinamaan ng isang nakakatakot na kulog. Umakyat ang mga butil ng itim na usok mula sa malaking hukay na may lalim na halos 15 talampakan. Si Claire at Helene Field ay gulat na magsalita. Ito ay tulad ng kapangyarihan ng impyerno, na kayang sirain ang lahat. Swoosh! Sa sandaling ito, si Christine ay kumislap sa langit at lumapag sa harap nina Jeric, Claire, at ng iba pa. Pagkatapos ay binawi ni Jeric ang kanyang anima, at nawala ang energy shield na nagpo-protekta kay Claire at sa iba pa. Matagal bago bumalik sa katinuan si Claire. Pagkatapos ay tumingin siya kay Christine at gulat na sinabi, "Christine, kailan ka naging napakalakas?" Ngumiti si Christine at sinabing, "Claire, ito ang cultivation skill na itinuro sa akin ni Jeric. Hanggat tinutulungan ka ni Jeric sa iyong cultivat, malapit ka nang maging kasing kapangyarihan ko sa martial arts." Nang marinig ito, hindi lamang sina Elaire, kundi maging sina Helene, Luna, at Julene ay naniwala na maaari silang maging mga magsasaka na may kamangha-manghang lakas dahil si Christine ay isang buhay na halimbawa. Si Christine pala, na hindi marunong sa martial arts, ay maaaring maging cultivator na pasabog ang husay sa martial arts. Kung kaya niya, magagawa nila. Bukod dito, may isa pang dahilan kung bakit nila gustong maging mga magsasaka. Iyon ay dahil sa Vista Verde, nahuli sila ni Neil dahil hindi sila marunong sa martial arts at mahina. Bukod dito, halos masira ang kanilang reputasyon kay Neil, kaya gusto rin nilang maging makapangyarihang magsasaka. Sa ganitong paraan, kahit na muli silang makatagpo ng kontrabida tulad ni Neil, hindi sila dapat matakot. Hindi na kailangang mag-alala si Jeric tungkol sa kanila, at maaari pa nilang tulungan si Jeric kung siya ay nasa panganib. Tumingin ang apat na babae kay Jeric at sinabing, "Jeric, tulungan mo kami. Gusto naming maging cultivator tulad ni Christine." Tumingin si Jeric sa kanila at sinabing, "Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin ang iyong cultivation. Ipinapangako kong gagawin kitang kasing kapangyarihan ni Christine sa loob ng 3 araw." Nang marinig ito, mukhang masaya ang apat na babae. Sa sumunod na mga araw, nanatili si Jeric sa Fenceville Dragon Sect upang tulungan si Claire at ang iba pa sa paglilinang. Sa Mescourt, libu-libong milya ang layo mula sa Eldoria. Ang Nouvelle ay ang pinakamalaking lungsod sa Mescourt. Mayroon itong populasyon na 10 milyon, at naging sentro ng pananalapi sa mundo. Kilala ito bilang impyerno para sa mahihirap, at langit para sa mayaman. Sa sandaling ito, sa isang malawak na estate sa sentro ng lungsod, mayroong hindi lamang isang hardin, isang swimming pool, isang fountain, isang mataas at marangyang manor, ngunit mayroon ding isang golf course at isang maliit na artificial na lawa. Sa napakagandang lokasyon sa sentro ng lungsod, mayroong isang napakalaking manor na may golf course, na maluho na hindi masasabi. Gayunpaman, talagang umiral ang marangyang manor na ito. Ito ay kapansin-pansin at ikinainggit ng iba. Siyempre, sa isang lungsod tulad ng Nouvelle kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay mahal, ang may-ari ng marangyang ari-arian na ito ay hindi dapat isang ordinaryong tao. Ang lugar na ito ay ari-arian ng pamilya Cuevas, na 100 taong gulang na pamilya sa Mescourt. Sa loob ng asyenda, maraming matatangkad at malalakas na martialists ang nagpapatrolya na nakasuot at salaming pang-araw. Mayroon silang blonde na buhok, asul na mata, at mataas na ilong. Bukod dito, karamihan sa kanila ay may sandata sa kanilang mga baywang. Dahil pinahintulutan ding ipagpalit ang mga armas sa Mescourt,
At ang isang siglong gulang na pamilya tulad ng pamilya Cuevas ay isa ring nangungunang mayayamang pamilya sa Mescourt, natural na armado ang mga bodyguard at martialist sa estate. Sa sandaling ito sa isang malaking asyenda sa ari-arian, mayroong isang marangyang sala na tila pag-aari sa isang palasyo. Na mayroong isang senior na nakasuot ng ginintoang classical suit, tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang binata na nakaupo doon. Isa sa tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Sean, at ang tanging binata ay si Neil. Maaari itong makita. Amor. Oo, sina Sean at Neil, pagkatapos tumakas mula sa Gover Island sa Orswasi sakay ng yate, ay bumalik sa Eldoria at sumakay ng pribadong eroplano upang bumalik sa ari-arian ng pamilya Cuevas sa Nouvelle, Mescourt sa pinakamabilis na bilis. Ang Nouvelle ay ang tirahan ng patriarka ng mga Cueva. Ang ninuno ng pamilya Cuevas ay dumating sa Mescourt mula sa Eldoria 100 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng 100 taon ng negosyo, ang pamilya Cuevas ay nagbago mula sa isang hindi kapansin-pansing pamilya tungo sa 100 taong gulang na malalim na ugat na mayayamang pamilya na may mahalagang posisyon sa Mescourt. Sa makatuwid, ang ari-arian ng pamilya Cuevas sa Nouvelle ay ang base ng pamilya Cuevas. Ang pamilya Cuevas, mula sa kanilang ari-arian sa Nouvelle, ay pinalawak ang negosyo sa buong mundo sa pamamagitan ng kanilang network. Bukod dito, patuloy itong sumisipsip ng yaman mula sa buong mundo sa pamilya Cuevas sa Nouvelle. Malungkot na ibinaba ni Sean at Neil ang kanilang mga ulo, hindi matapang na tingnan ng senior na nakasuot ng golden classical suit na nakaupo sa sofa. Ang nakatatanda ay may ulo na puno ng pilak na buhok at puting kilay, ngunit siya ay may pinakamataas na kamahalan. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng tigre. At ang kanyang mukha ay selem. Umupo siya doon na may malakas na momentum. Siya ang pinuno ng pamilya Cuevas, si Zapata, na ama ni Sean at lolo ni Neil. Isa siyang malaking shot na kayang gawin ang anumang gusto niya sa Mescourt. Tiningnan ni Zapata si Sean at Neil with cold eyes at sinabing, "Kaya, hindi lang ang aming asyenda sa Cover Island ang sinunog ng lalaking nagngangalang Jeric, ngunit ang aming eksklusibong mga karapatan sa pamamahala para sa Kende Company at Donald Company sa Eldoria, na nagkakahalaga ng 10 bilyon, ay naibigay na rin." Si Zapata ay hindi nagmura ng malakas nang sabihin niya ito. Sa kabaligtaran, ang kanyang boses ay napakalma. Gayunpaman, kahit na kalmado ang kanyang tono, patuloy na pinagpapawisan si Sean. Dahil kilalang kilala niya ang kanyang ama. Kung papagalitin siya ng malakas ng tatay niya, baka ayos lang siya. Pero ngayon, kalmado na ang kanyang ama na parang walang nangyari. Sa kabaligtaran, ito ay lubhang mapanganib. Biglang tumayo si Sean, yumuko, at sinisi ang sarili. Tay, kasalanan ko lahat kung bakit naiwala ng pamilya Cuevas ang eksklusibong karapatan sa pamamahala sa Eldoria kay Jeric. Pakiusap parusahan mo ako. Kabanata 957. Hindi masyadong nagbago ang ekspresyon ni Zapata. Kalmado pa rin ang mga mata niya. Tumingin siya kay Sean at sinabing, "Sean, hindi mo kasalanan. Masyadong malakas ang kalaban. Bukod dito, kayo ni Neil ay dumanas din ng malaking kawalan at nawala ang inyong martial arts skills kaya, dapat alagaan ninyong dalawa ang sarili ninyo pansamantala. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa negosyo sa Eldoria, pati na rin sa mga eksklusibong karapatan sa pamamahala ng Kende Company at Donald Company." Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Sean at ng kanyang anak na si Neil. Bagamat hindi sila tahasang pinarusahan ni Zapata, hindi na sila ang namamahala sa negosyo sa Eldoria. Nangangahulugan ito na ang kanilang kapangyarihan at katayuan sa kanilang mga pamilya at Eldoria ay tinanggal. Bawat miyembro ng pamilya Cuevas ay may mahalagang posisyon at namamahala sa negosyo ng pamilya. Gayunpaman, binanggit ni Zapata na hindi na nila kailangan pang pamahalaan ang anumang negosyo na nangangahulugang hindi na sila itinuring ni Zapata bilang mahalaga sa kanya. Paanong hindi magugulat si Sean at ang kanyang anak? Sa imperyo ng negosyo ng pamilya, ang isang tao ay magiging walang kwenta ng walang anumang kapangyarihan o katayuan. Sa makatuwid, mabilis na sinabi ni Sean kay Zapata, "Tay, hindi naman ako masyadong nasaktan.
Kaya ko pa namang pamahalaan ang negosyo ng pamilya Cuevas sa Eldoria. Gayunpaman, walang pakialam si Zapata at sinabing, "Salamat sa iyong pagsusumikap, Sean. Magpahinga ka ng mabuti. Hahayaan ko ang iyong nakababatang kapatid na si Wilbur, na pumunta sa Eldoria upang pamahalaan ang negosyo." Nang marinig ito ni Sean ay hindi maiwasang mapang-anga. Pagkatapos ay tumingin siya sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim na suit sa sofa sa sala, na walang iba kundi ang kanyang nakababatang kapatid. May 3 kapatid si Sean. Siya ang panganay, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pangalawa. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong suit ay ang pinakabata sa kanila, si Cory. Dahil si Sean ang panganay at siya ang pinakapinagkakatiwalaan ni Zapata, ang negosyo ng pamilya Cuevas sa Eldoria, na may pinakamalaking palengke at may pinakamaraming yaman, ay ipinasa lahat sa kanya. Ngayon, ibinigay ni Zapata ang pinakamahalagang negosyo ng pamilya sa Eldoria para pamahalaan ni Wilbur. Napakalaking suntok talaga nito kay Sean. Gayunpaman, tila hindi magbabago ang desisyong ginawa ni Zapata dahil siya ang tunay na guro ng pamilya Cuevas. Alam ni Sean na kapag nakapagdesisyon ang kanyang ama, mananatili siya rito. Nakasagot lang si Sean ng, "Yes, Father." "Sean, huwag kang mag-alala. Ang negosyo ng pamilya Cuevas sa Eldoria ay hinding-hindi magdaranas ng anumang pagkalugi sa aking mga kamay." Sa oras na ito, mataimtim ding sinabi ni Wilbur kay Sean. Nang makitang nawala ng kapangyarihan at impluwensya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Sean at nawala ng pananagutan sa negosyo ng pamilya Cuevas sa Eldoria, natural na tuwang-tuwa si Wilbur. Gayunpaman, nagkunwari siyang nag-aalala kay Sean naturally, naglalagay siya ng isang palabas para sa kanyang ama, si Zapata. Bagamat naririnig ni Sean ang panunuya sa mga salita ng kanyang kapatid, na ikinapuot niya sa kanyang puso, kailangan niyang magpanggap na walang nangyari sa kanyang mukha. Sinabi niya kay Wilbur, "Wilbur, guguluhin kita sa negosyo sa Eldoria." Ngumiti lang si Wilbur at tumango. "Sean, makatitiyak ka at ipaubaya mo ito sa akin." Sa oras na ito, marangal na tiningnan ni Zapata sina Wilbur at Cory at sinabing, "Kayong dalawa, ang negosyo natin sa Eldoria ay dumanas ng malaking pagkalugi, ikinahihiya natin ang ating sarili bilang isa sa gold families sa mundo. Sabihin mo sa akin, paano natin siya haharapin?" Sa katunayan, para kay Zapata, ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng pamilya Cuevas sa Eldoria ay ninakaw ni Jeric, at ang manor ng pamilya sa Gover Island ay nasira. Isa itong kahihiyan sa pamilya Cuevas, 100 taong gulang na pamilya na bahagi ng gold families. Dahil dito, inalis ni Zapata ang mga karapatan ni Sean at ng kanyang anak na pangasiwaan ang lahat ng negosyo ng pamilya Cuevas sa Eldoria. Matalim ang tingin ni Wilbur na parang lobo habang sinasabi niya sa kanyang ama, "Ama, mata sa mata." Sinabi rin ni Cory sa malalim na boses, "Pare, hayaan mong pangunahan ko ang Clive Force Martial List ng pamilya Cuevas sa Eldoria at ibalik ang Jeric Gay para harapin mo." Gayunpaman, tila hindi sumasang-ayon si Zapata kay Cory, "Cory, higit sa 100 Martial Kings ng iyong kapatid ang hindi katugma sa lalaking iyon. Kahit na humantong ka sa mga martialist sa Eldoria, maaaring hindi mo siya matalo." "Pare, tama ka. 3 ang nasasakupan ni Jeric, at kahit ako ay hindi kakampi sa kanila. Dapat martial god sila. Kung hahanapin natin si Jeric ng padalos-dalos, tayo lang ang dehado," mataimtim na sabi ni Sean sa kanyang ama. Hindi na lang nagsalita si Cory. Tumingin si Zapata kay Wilbur at sinabing, "Wilbur, ikaw na ngayon ang namamahala sa negosyo ng pamilya Cuevas sa Eldoria. Malaki ang network namin doon, kaya kailangan mong patakbuhin ang lahat ng puwersa at relasyon ng pamilya Cuevas sa Eldoria at alamin ang lahat tungkol kay Jeric." Nang marinig ito, tila naunawaan ni Wilbur at sinabing, "Pare, gusto mo bang imbestigahan si Jeric at hanapin ang kanyang kahinaan bago siya patayin?" Tumango si Zapata na may nagbabagang mga mata at sinabing, "Oo, hindi ako naniniwala na si Jeric ay hindi nagkakamali. Hanggat nahanap natin ang kanyang kahinaan, madali natin siyang matatalo. Pare, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko siyang maigi," sabi ni Wilbur.
Wilbur, ipaubaya mo sa anak mo, alan ang negosyo ni Igonia. Pumunta ka sa Eldoria sa susunod na 2 araw, tumingin si Zapata kay Wilbur at sinabing. Sumang-ayon si Wilbur, oo, ama. Pagkaraan ng 3 araw, sa isang palasyo ng Fenceville Dragon Sect. Sina Claire, Helene, Luna, at Julene, na naka-crossleg na nakapikit para sa cultivation, ay biglang naramdaman na may mali sa kanilang mana core. Isang kakaibang enerhiya ang nagsimulang pumutok ng hindi mapigilan. Agad nilang pinaikot ang kakaibang enerhiyang ito sa kanilang mga katawan. Matapos makilala ang kakaibang enerhiya, lahat sila ay nagmulat ng kanilang mga mata. Pagkatapos, sa isang pag-iisip, ang abnormal na enerhiya sa kanilang mga katawan ay agad na lumitaw sa kanilang mga palad. Ito ay isang kumpol ng kulay ube na daloy ng enerhiya. Bagamat bahagyang mahina ang kulay purple na daloy ng enerhiya, lumabas ito. Isang walang katapusang presyon sa loob ng malaking bulwagan. Habang kumalat ang mapang-api na aura na ito sa buong Fenceville Dragon Sect, nagulat ang lahat ng martialists ng Fenceville Dragon Sect. Napakalakas ng aura. Gayunpaman, sino ang naglabas ng napakalakas na aura? Gayunpaman, hindi nila mahanap ang pinagmulan. Siyempre, hindi sila nagulat. Pagkatapos ng lahat, sa Fenceville Dragon Sect, hindi banggitin si Jerick, kahit si Spencer, Tillman, at lahat ng iba pang Vice Sect Masters, pati na rin ang 4 na girlfriend ni Jerick, si Christine at ang kanyang mga babae, ay makapangyarihan lahat. Ang anumang kasanayan sa martial arts na ginamit nila ay sapat na para mabigla ang buong Fenceville Dragon Sect. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na ang Fenceville Dragon Sect ay may napakalakas na aura. Ito ay maaaring sanhi ng malalakas na martialists ng Fenceville Dragon Sect. Sa makatuwid, pagkatapos ng isang sandali ng sorpresa, ang mga martialists ng Fenceville Dragon Sect ay bumalik sa normal at ginawa ang kanilang sariling negosyo. Sa sandaling ito, sa palasyo, ang 4 na babae ay nakatingin sa daloy ng mga lilang apoy sa kanilang mga palad, ang kanilang mga mata ay puno ng kaaya-ayang sorpresa. Ang 4 na babae ay masyadong pamilyar sa lilang apoy tulad ng daloy ng hangin sa kanilang mga palad. 3 araw na ang nakalipas, ginamit ni Christine ang purple flame-like airflow para pasabugan ang isang malaking hukay sa courtyard. Ngayon, nilinang din nila ang purple airflow. Hindi, dapat itong tawaging pangunahing enerhiya. 3 araw na ang nakakaraan, tinanong nila si Christine at nalaman na ang purple air current ay ang pangunahing enerhiya ng isang cultivator. Claire, binabati kita sa pagiging cultivator. Sa sandaling ito, lumapit si Christine, na kanina pa naghihintay sa bulwagan, na nakangiti at binati si Claire at ang 3 pang babae. Si Yolanda, Daphne, at Emma, na naghihintay din sa hall, ay sumunod din at ganoon din ang ginawa. At ang 3 pang babae ay parang nasa panaginip, lalo na sina Claire at Helene, na walang alam sa martial arts noong nakalipas na mga araw. Sa tulong ni Jerick, na nagbigay sa kanila ng elixir, martial art manuals, at nagturo sa kanila kung paano magtanim, naging cultivator sila sa loob lamang ng 3 araw. Napakahirap talagang paniwalaan ito. Si Claire at ang 3 pang babae ay paulit-ulit na nagpasalamat kay Christine at sa iba pa. Sa oras na ito, bilang pinakamalaking bayani sa paglilinang ng magsasaka, humakbang din si Jerick at sinabi kay Claire at sa iba pang 3 babae na nakangiti, binabati kita. Si Claire at ang 3 pang babae ay matamis na ngumiti bilang ganti at sinabi. Salamat, Jerick. Nagpasalamat sila kay Jerick mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kung wala siya, hindi sila magiging cultivator. Aba, 3 araw ka nang nagtatanim dito, oras na para maligo ka, kumain ng masarap, at pagkatapos. Kabanata 958. Matulog, nakangiting sabi ni Jerick. Nagtawanan din si Claire at ang 3 pang babae. Ba! Tunay nga, naglilinang sila sa nakalipas na 3 araw. Bagaman nakakain sila ng kung ano sa paraan ng paglilinang, at maaari rin silang magpahinga sa pamamagitan ng paglilinang, ang hindi nila pinakatitiis ay hindi siya naligo. Para sa mga batang babae, ito ang pinaka-hindi matitiis na bagay. Sinong babae ang hindi gustong maging malinis?
Sa makatuwid, pagkatapos marinig ang sinabi ni Jerick, si Claire Carter at ang tatlo pang babae ay nagmamadaling maligo. Nang maligo ang apat na babae, tanghalian na. Naghanda na si Jerick ng masaganang handaan para sa kanila. Bilang karagdagan kay Jerick, naroon din sina Victor, Tiger, Graham, Spencer at ang iba pa sa handaan. Napakasiglang paligid ng isang mesa. Nag-toast at masayang kumain ang lahat, nagkwekwentuhan at nagtatawanan habang kumakain. Sa oras na ito, sinabi ni Claire kay Jerick, Jerick, ngayong mga cultivator na tayo, kahit na makatagpo tayo ng masamang tao tulad ni Neil, hindi na natin kailangang matakot. Kaya nitong mga nakaraang araw, gusto nating bumalik muli sa Oak Haven at ipagpatuloy ang pagpapalawak ng ating negosyo. Tumango naman si Helene, Luna, at Julene. The reason why they wanted to go back to Oak Haven and continue their business development was that they were already cultivators, so who dared to bully them? Hindi tumutol si Jerick, bagkus ay naglagay din siya ng sarili niyang mungkahi. Walang problema para sa iyo na palawakin ang iyong negosyo, ngunit hindi mo na kailangang bumalik sa Oak Haven. Manatili ka lamang sa Fenceville. Ang Evermore Group ay halos ganap na umunlad sa Oak Haven at sinasakop ang pinakamalaking bahagi ng merkado ng industriya ng pagkain at inumin ng Oak Haven. Oras na upang buksan ang merkado sa Fenceville. Sumang-ayon din si Claire at ang tatlo pa kay Jerick. Sa katunayan, karamihan sa merkado ng pagkain at inumin sa Oak Haven ay inookupahan na ng Evermore Group. Ang silid para sa karagdagang paglago ay medyo maliit. Sa makatuwid, magiging lubhang makabuluhan ang pagbuo ng bagong merkado sa Fenceville. Agad namang sumang-ayon si Claire at ang tatlo pang babae kay Jerick. Okay, magbukas tayo ng bagong market sa Fenceville. Claire, nakabili na ako ng 100 palapag na gusali sa Financial Center para sa Evermore Group sa Fenceville. Ang gusali ay tinatawag na punong tanggapan ng Evermore Group. Sa oras na ito, ngumiti si Jerick at sinabi kay Claire. Nagulat si Claire at nagningning ang mga mata. Jerick, napaghandaan mo na pala ang punong tanggapan ng Evermore Group sa Fenceville, sabi niya, at tumango si Jerick. Mula nang bumalik si Jerick sa Fenceville Dragon Sect, pinaplano na niya ang bagay na ito. Nais niyang bumili ng isang gusali sa Fenceville upang magamit bilang punong tanggapan ng Evermore Group, at hindi ito mahirap para sa kanya. Ang Fenceville Dragon Sect ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, at gayon din ang lahat ng mga pangunahing pamilya at mayayamang pamilya sa Fenceville. Sa makatuwid, hanggat siya ay nagbigay ng utos, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya na magtayo ng 10 skyscraper, huwag mag-isa. Kabanata 959. Bilang karagdagan sa mga pangangailangan sa pagpapaunlad ng Evermore Group, ang gusali ay may ibang gamit. Inilipat ng pamilya Cuevas ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng Kende Company at Donald Company sa amin. Ipinaalam ko rin sa mga pangkalahatang tagapamahala ng mga sangay sa Eldorado na magdaraos kami ng pangkalahatang pagpupulong sa Fenceville makalipas ang 2 araw. Tumingin si Jerick kay Claire at sinabing, sa hinaharap, hindi lang ikaw ang mamamahala sa negosyo ng Evermore Group, kundi ikaw din ang mamamahala sa Kende Company at Donald Company. Natatakot ako na kailangan mong magtrabaho ng husto. Gayunpaman, mahinang ngumiti si Claire at sinabing, hindi mahirap, Jerick. Kahit busy ako, mayroon pa rin akong Helene, Luna, at Julie na tutulong sa akin. Higit pa rito, marami akong na-train na magagaling na manager sa Evermore Group. Not to mention the extra business of Kende Company Donald Company, kahit may 10 kumpanya pa, kaya ko silang pamahalaan ng maayos. Alam ni Jerick na si Claire ay isang businesswoman at napakahusay na mamahala ng isang kumpanya. Sa makatuwid, kung sinabi niyang kaya niya ito, gagawin niya ito ng maayos. Higit pa rito, sina Helene at Luna ay mga anak ng mayayaman at makapangyarihang mga grupo sa pananalapi. Sa tulong nila, hindi magiging problema ang pagpapatakbo ng Evermore Group at ang 2 higanteng fast food. Sa katunayan, si Jerick ay may mahusay na kontrol sa mundo ng negosyo sa Fenceville.
Kahit na may mali sa kanila, hindi ito magiging problema. Kinabukasan, pumunta ang 4 na babae sa punong tanggapan ng Evermore Group sa Fenceville, kasama si Jeric. Sa parehong oras, sa sofa sa sala sa isang manor sa Fenceville, nakaupo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may makapangyarihang aura, na mukhang isang hari. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay si Wilbur. Ilang araw na ang nakalipas mula nang siya ang pumalit sa tungkulin ni Sean at namamahala sa negosyo sa Eldoria. Nitong mga nakaraang araw, ginamit niya ang lahat ng koneksyon at puwersa ng pamilya Cuevas sa Eldoria para maghanap ng impormasyon tungkol kay Jeric. Sa sandaling ito, nakaupo si Wilbur sa sofa at naglabas ng isang gintong kahon mula sa kanyang bulsa. Ang kahon ay gawa sa purong ginto, na kumikinang na may nakasisilaw na gintong liwanag sa ilalim ng liwanag ng sala. Binuksan ito ni Wilbur at nakitang may ilang tabako sa loob nito. Isa itong mataas na kalidad na purong tabako, na paborito rin niya. Naglabas ng tabako si Wilbur sa gintong kabaong at inilagay sa kanyang bibig. Sa ilang lalaking nakasuit at salaming pang-araw na nakatayo sa sala, ang isa sa kanila ay agad na lumapit, kumuha ng lighter, at yumuko para sindihan ang tabako para kay Wilbur. Hinayla ni Wilbur ang kanyang tabako at nagsimulang manigarilyo, na tila nag-e-enjoy sa kanyang sarili. Pagkaraan ng mahabang sandali, tinanggal ni Wilbur ang tabako sa kanyang bibig. Tiningnan niya ang lalaking nakasuot at nakasunglas at sinabing, hindi pa ba bumabalik si Billy? Mr. Cuevas, sabi ni Billy babalik siya ng 10:00 ng tanghali, sagot ng lalaki. Itinaas ni Wilbur ang kanyang relo at nakitang wala pang 10 minuto bago mag 10:00. Kaya naman, tumanggo siya sa lalaki at kumaway. Agad na umatras ang lalaki sa sulok ng sala, sinusubukang huwag istorbohin si Wilbur. Sa sandaling matapos si Wilbur sa paghithit ng tabako, narinig niya ang mga yabag na nagmumula sa tarangkahan ng asyenda. Pagkatapos, pumasok ang isang senior na nasa edad 50 na nakasuot ng itim na classical suit. Nang makita ang nakatatanda, lumiwanag si Wilbur at sinabing, sa wakas ay nakabalik ka na, Billy. Ang senior talaga ay ang mayordomo niya, si Billy. Mukhang magalang si Billy at sinabi kay Wilbur, Mr. Cuevas, mamaya na ako. Ngumiti si Wilbur at sinabing, hindi pa huli ang lahat. Umupo at sabihin sa akin kung ano ang nalaman mo nitong mga nakaraang araw. Sumagot si Billy, oo, Mr. Cuevas. Kabanata 960. Pagkatapos, sinabi ni Billy sa mga lalaking nakasuot at nakasunglas sa sala, lumabas kayong lahat. Yes, Billy. Sagot ng mga lalaki at lumabas na sila ng sala. Umupo si Billy sa sofa. Seryoso din ang itsura ni Weir, at bumagsak ang mga mata sa mukha ni Billy. Sir, para maimbestigahan ng mabuti si Jeric, ginamit ko ang mga koneksyon ng pamilya Cuevas at daan-daang pamilya para sa wakas ay matupad ang iyong mga inaasahan at nalaman ko ang lahat tungkol sa lalaking Jeric na ito. Tumingin si Billy kay Wilbur at nagsimulang magsalita tungkol sa impormasyong nahanap niya tungkol kay Jeric. Tapos ay nagsimula si Billy mula sa kung paano nagkaroon ng maraming kasintahan si Jeric, hanggang sa kung paano siya ang master ng maraming dragon sects. Nag-usap sila ng 1 oras. Sa huli, sinabi ni Billy kay Wilbur sa medyo nagulat na tono, hindi ko alam na may ganoong kalaking lakas si Jeric. Halos kalahati ng mga sekta at puwersa sa Ecloria ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang mas nakakatakot ay direktang kontrolado ni Jeric ang kayamanan ng 10-10 bilyon sa pamamagitan ng lakas ng mga sekta na ito. Siya ay kasing yaman ng isang bansa. Ang kayamanan ni Jeric ay may kukumpara pa nga sa pamilya Cuevas. Matapos marinig ang sinabi ni Billy, mukhang nagulat din si Wilbur. Malinaw, si Jeric ay mas makapangyarihan at mayaman kaysa sa inaakala. Pagkatapos, tumingin si Wilbur kay Billy at nagtanong. Mayroong 3 martial god martialists sa paligid niya. Sabi ni Billy. Ayon sa kahilingan mo, inimbestigahan ko nga ang 3 martial god martialists na binanggit mo. Gayunpaman, nalaman kong hindi sila martial god martialists. Ang isa ay si Spencer, ang dating pinuno ng Dragon Tiger Hall sa gitnang rehiyon, at ang dalawa pa ay sina Tillman at Zoe, 2 elder ng Evergreen Sect.
Sila ngayon ay nagtatrabaho para sa Jerick Masters ng Sectorval, hindi bilang Vice Sex. Kapansin-pansing lahat sila, at hindi pa Grandmaster pero hindi ko alam kung bakit kaya nilang talunin ang higit sa 100 Martial King Martialists ni Mr. Sean. Kung gayon, hindi mo ba malalaman kung bakit napakalakas ng tatlong taong ito ay may bakas pa rin ng pag-asa si Wilbur sa kanyang mga mata? Gayunpaman, walang magawang umiling si Billy. Mr. Cuevas, sinubukan ko ang lahat, ngunit wala akong mahanap tungkol doon. Tumango si Wilbur, well, hindi mo kasalanan. Ginawa mo ang iyong makakaya. Pagkatapos, tumingin si Wilbur kay Billy at sinabing, Billy, ayon sa impormasyong nakalap mo, ano sa palagay mo ang pinakamabisang paraan para harapin si Jerick? Saan natin sisimulan para sumuko si Jerick? Saglit na nag-isip si Billy at sinabing, kasalukuyang nasa Fenceville Dragon Sect si Jerick, kaya ang Central Dragon Sect ay isang lugar na maaari nating harapin. Siyempre, hindi ito sapat para talagang banta si Seymour. Kung gusto talaga natin siyang takutin, dapat magsimula sa mga taong malapit sa kanya. Ayon sa aking investigasyon, mayroon siyang kabuuang 10 girlfriend. 8 of his girlfriends are in Fenceville right next to Jerick, but 2 of them are not. The 2 are Lillian Morales and Elaine Powell. Bagamat si Lillian ay isang babaeng college student sa Oak Haven, siya rin ay isang sikat na female star ng bagong henerasyon sa Eldoria. Si Elaine ay isa ring college student sa Oak Haven. Nominado si Lillian para sa isang Oscar sa paglipas ng Mescourt Award sa Mescourt, kaya napunta siya sa Mescourt Award sa Mescourt 2. Araw. Nang marinig ito ni Wilbur ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang ganda. Dahil kasali ang girlfriend ni Jerick sa isang seremonya ng parangal sa Mescourt, pwede na natin siyang ibaba. Mahuhuli din natin ang babaeng college student sa Oak Haven. Hindi ako naniniwalang makakalaban pa rin tayo ni Jerick habang hawak natin ang dalawang girlfriend niya. Mataimtim na sumagot si Billy, oo, Mr. Cuevas. Magpapadala ako ng isang tao na hulihin si Elaine mula sa Oak Haven sa lalong madaling panahon. Biglang may naisip si Wilbur at tinanong si Billy, nga pala, nasaan ang pamilya ni Jerick? Nor asked someone to bring his parents and sister to Fenceville 2 days ago, sabi ni Billy. Sinabi ni Wilbur, kung may pagkakataon, hanggat hindi protektado ang kanyang pamilya, dapat nating alisin ang lahat. Naiintindihan, Mr. Cuevas, sabi ni Billy, nagniningning ang mga mata. Oras na para sa board meeting ng Evermore Group. Ang maluwag na conference room sa punong tanggapan ng Evermore Group ay puno ng mga lalaki at babaeng executive na nakasuot. Ang mahusay na pananamit ng mga executive na ito ay ang mga senior executive ng Evermore Group, Kenda Company, at Donald Company dahil kinuha ng Evermore Group ang mga karapatan na patakbuhin ang dalawang fast food giant sa Eldoria mula sa pamilya Cuevas. Sa makatuwid, kinailangan para sa Evermore Group na idaos ang pulong na ito. Nakaupo ang lahat ng miyembro ng Board of Directors, kasama sina Jerick, Claire at Helene, Luna, at Julene. Bilang CEO ng kumpanya, nagsalita si Claire sa lahat ng senior executive, nagbigay ng mga detalyadong ulat tungkol sa kumpanya. Mga plano sa pag-unlad sa hinaharap at iba pa. Nang malapit nang makarating sa punto si Claire, may isang tao. Ni-record ang gustong sabihin ni Claire na wala sila sa pinto ng conference room. Ang mga executive ay kumatok, kumatok, kumatok. Ang katok sa pinto ay nagpatigil sa pagsasalita ni Claire. Sa oras na ito, bahagya siyang kumunat ang noo. Medyo nadismaya siya nang may kumakatok sa pinto para sirain ang ayos ng meeting. Gayunpaman, sa napakaraming executive sa conference room, hindi siya agad nagalit. Sa halip, sinabi niya sa pintuan. Pak ipasok. Bumukas ang pinto ng conference room, at pumasok ang isang magandang babae na naka-worksuit na may dalang briefcase sa braso at high heels. Nang makita ang magandang babaeng ito, natigilan si Claire dahil siya si Scarlett, ang sekretarya ni Neil. Hindi nag-iisa si Scarlett. Sa likod niya ay may ilang matatangkad na lalaki na maganda ang pangangatawan na nakasuot. Lumilitaw na sila ay mga dayuhan.